Kritikal ang menor de edad na kabilang sa 4 na sugatan sa pagsabog sa bangketa sa Tondo, Maynila kahapon. May unang balita, si Bea Pinlac. Duguan at nakahandusay sa bangketa ang mga lalaking ito matapos ang malakas na pagsabog sa Tayuman Street, corner Dagupan Street sa Tondo, Maynila kahapon. Malakas! Malakas ang putok, natakot na kami. Hindi bababa sa 4 na mga ngalakal ang sugatan. Bigla na lang may sumabog eh. So, nung magresponde yung mga tanod namin, napag-alaman nga yung mga scavenger, parang may kinakalakal sila, biglang sumabog yung ano. Tila bangungot para kay Tatay Jaime ang sinapit ng 14 anyos niyang anak na kritikal ang kalagayan matapos ang pagsabog. Huwag ka matutulog, sabi ko sa kanya. Hindi ko kaya pagka nawala, sabi ko sa ako eh. Kaya pagdating nung mihingi na ako ng tulong sa mga naan sa paligid. Sugatan din sa pagsabog ang kanyang 43 anyos na kapatid at 59 anyos na tiyuhin. Nakita ko lahat sila bulagtan eh. Duguan. Sino po ang may pusong gusto pong tumulong sa amin, sana po matulungan nyo kami. Talagang walang-wala po kami mapagkukunan. Sugatan din daw ang isang lalaking nakasabay nila sa pangangalakal na may dala umanong kalakal galing sa sunog sa Tondo kamakailan. Doon niya po nilapag yung mga kalakal niya, tapos ibinigay niya sa amin yung mga kalakal niyang iba, kaya medyo nagtagal kami. Maya-maya, nung nagpapapalo na siya ng mga kalakal niya, biglang may sumabog. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, hindi explosive device kundi pinaghihinala ang kompresor ang pinagmula ng pagsabog. Isang kompresor na nakuha nila allegedly sa isang kalakal at yun ang parang pinokpok or binubuksan nang bigla itong sumabog. Iniimbestigahan pa kung anong posibleng kompresor ang posibleng nagdulot ng pagsabog. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.